Basura ka lang sa pamilyang ito, Isabella. Ang sampal ni Ethan ay hindi kasing sakit ng katotohanang kasama niya ang kanyang kalaguyo sa mismong anibersaryo namin. Habang hawak ko ang luto kong handa na pinagpuyatan ko, itinapon niya ito sa putikan. Akala nila, kinuha nila ang lahat sa akin. Ngunit hindi nila alam, ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang nagpapakain sa kanila. Sino ngayon ang mamamalimos sa kalsada? Abangan ang pagbagsak ng mga mapagmataas. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Isabella. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa isang relasyong wala namang patutunguhan. Let's face it, you're just a burden to this family. Ang malamig at walang emosyong boses ni Ethan ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, tila isang malupit na hagupit ng hangin sa gitna ng gabi. Habang ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na humahagupit sa katahimikan ng silid, nananatiling nakatayo si Isabella sa gitna ng hapagkainan, hawak ang isang pilak na tray kung saan nakalagay ang paboritong adobo sa gata na pinagpuyatan niyang iluto. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal, isang gabi na inaakala niyang puno ng pag-ibig, ngunit nauwi sa isang malagim na pagtatapos. Ang suot niyang simpleng asul na bestida na itinabi niya para sa espesyal na okasyong ito ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang nangangatog na katawan. Ang bango ng pagkain na nagmumula sa kusina ay naging isang mapait na paalala ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo bilang isang asawa na binaliwala lamang sa isang saglit. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin, dahilan upang hindi siya makapagsalita o kahit huminga ng maayos. Marahan niyang binitawan ang tray sa ibabaw ng mesa at ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang babala ng kanyang unti-unting pagkadurog. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at pagod mula sa pag-aalaga sa tahanang ito, ay nagsimulang manginig ng hindi mapigil. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila pinupunit ng bawat titik ng salitang annulment na nakasulat sa puting papel sa harap niya. Ang mga gamit sa loob ng sala, na dati ay puno ng init at alaala, ay tila naging mga estranghero. Nanonood sa kanyang tahimik na pagbagsak. Ano pa ang hinihintay mo? Pirmahan mo na! Ang boses ni Doña Victoria, ang kanyang biyenan, ay sumali sa usapan na puno ng pangungutya habang pababa ito sa hagdanan. Isang hamak na katulong ka lang naman na pinalad na makapasok sa pamilyang ito. Look at you, Isabella. Pagkatapos ng 5 taon, wala ka pa ring naibibigay na anak kay Ethan. Baog ka na nga, pabigat ka pa sa bulsa ng anak ko. Don't act like a victim here. Dahil simulat sa pool, wala ka namang ambag sa Sterling Group kundi ang ubusin ng pera namin sa mga walang kwentang bagay sa bahay na ito. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Isabella sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang puso. Pilit na binubura ang lahat ng gabi na puyat siya sa pag-aalaga kay Doña Victoria noong ito ay may sakit, at ang lahat ng pagkakataon na isinakripisyo niya ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ni Ethan. Ang munting pag-asang natira sa kanyang dibdib ay tila isang kandilang unti-unting namamatay sa gitna ng bagyo. Hindi niya magawang tumingin sa kanyang asawa dahil natatakot siyang makita ang kawalan ng pagsisisi sa mga mata nito. Ang mga matang dati ay nangako sa kanya ng walang hanggang proteksyon. I'm moving on, Isabella. Sofia is pregnant at siya ang babaeng nararapat sa posisyon ko. She has the connections, the class, and the child that you could never give me. Dagdag ni Ethan habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Sa likod niya, isang magandang babae na nakasuot ng damit na galing sa sikat na designer ang lumabas mula sa anino. Nakangiti ng matagumpay habang nakahawak sa braso ni Ethan. Ang sakit na naramdaman ni Isabella ay lumampas sa pisikal na aspeto. Ito ay isang pagtataksil
na tila lumalamon sa kanyang kaluluwa. Isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Tumalikod si Isabela, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding panghihina na tila nagpapabagsak sa kanyang mga tuhod. Sa bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan, tila iniiwan niya ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya kailanman mababawi. Paano nga ba naging ganito kadali para sa taong pinag-alayan niya ng lahat na itapon siya na parang isang basahang marumi matapos siyang pakinabangan? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat ng susunod na mangyayari. Hanggang kailan nga ba dapat manatiling tahimik ang isang pusong matagal ng inapi? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa malamig na semento ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Isabela. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang binitawan ni Doña Victoria habang pinapanood ang mga katulong na itatapon ang kanyang mga gamit sa labas ng gate. Ang kanyang lumang maleta na may mga gasgas na at kupas na ang kulay ay bumagsak sa putikan, dahilan upang bumukas ito at kumalat ang kanyang iilang pirasong damit sa basang lupa. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang matinding pagod na tila nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Ang mansyong itinuring niyang tahanan sa loob ng 5 taon ay tila naging isang malaking kabaong na dahan-dahang nagsasara sa harap ng kanyang mga mata. Huwag mong hayaang madumihan ng basurang yan ang ating driveway, Ethan. Siguraduhin mong wala siyang maiiwan kahit isang hibla ng buhok sa pamamahay na ito. Ang utos ni Doña Victoria habang nakapayong ito, ang muka ay puno ng pandidiri na tila nakakita ng isang nakakahawang sakit. You should be thankful, Isabela. Sa loob ng 5 taon, nakatikim ka ng buhay mayaman kahit hindi mo naman deserve. Ngayon, bumalik ka na sa kung saan ka nanggaling, sa putikan, sa hirap, sa kawalan. Huwag mo nang susubukang magpakita rito muli dahil kahit anino mo ay hindi namin gustong makita sa bakuran namin. Sa kabilang panig ng kalsada, nagsimulang magbukas ang mga bintana ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan at mapanghusgang tingin ay tila mga lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Sa subdivision na ito, kung saan ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan, si Isabela ay naging isang tsimis, isang halimbawa ng isang babaeng gold digger na sa wakas ay napaalis din sa trono. Ang kanyang mukha ay nag-iinit sa tindi ng hiya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mga damit na ngayon ay nilalamon na ng putik at baha. Lumapit si Ethan. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay walang pakialam na tumapak sa isang litrato na nahulog mula sa maleta ni Isabela. Isang lumang litrato nila noong bago pa lang silang kasal, kung saan ang kanyang mga ngiti ay tila totoo pa. Dinurog ng sakong ni Ethan ang imahe ng kanilang nakaraan nang hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas, ang anyo ng isang lalaking nakamit na ang lahat at wala nang balak lumingon pa sa kanyang mga biktima. Makinig ka sa akin ng mabuti, Isabela. Ang banta ni Ethan, ang kanyang boses, ay tila isang malupit na bulong na bumaon sa pandinig ng kanyang asawa. Akala mo ba ay matatapos ito sa pag-alis mo rito? Hinding-hindi ka makakahanap ng trabaho sa lungsod na ito. Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko sa industriya. Sisiguraduhin kong wala ni isang kumpanya ang tatanggap sa isang katulad mo. I will make sure you remain a nobody, just like the day I found you. Gagapang ka sa hirap hanggang sa maisip mo na ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang maging asawa ko. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Isabela habang pinupunasan niya ang ulan sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na biglang naging matigas tila bato. Marahan niyang pinulot ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis korona, ang tanging bagay na hindi niya binitawan
mula pa kanina. Ito ang simbolo ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang lihim na matagal niyang itinago para lamang mapatunayan ang kanyang pag-ibig sa isang lalaking hindi kailanman karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. You really think you can destroy me, Ethan? Ang mahinang tugon ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi nangangatal, kundi puno ng isang nakakangilabot na kalmado. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Ethan sa loob ng 5 taon. Inakala mo na ang Sterling Group ang pinakamataas na maabot mo, ngunit hindi mo alam na ang kumpanyang pinapangarap mong salihan ay matagal nang nasa ilalim ng aking mga kamay. Balang araw, ikaw ang hihingi ng tawad sa bawat patak ng ulan na tumama sa akin ngayong gabi. Tumawa ng malakas si Ethan, isang tawang puno ng pangungutya at kawalang paniniwala, habang tinulak niya ang gate upang tuluyang isara ito. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Habang nakatayo si Isabela sa labas, basang-basa at nag-iisa sa gitna ng kadiliman, isang itim na sasakyan na may plakang pag-aari ng gobyerno ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa loob nito ay tila isang pangako ng isang bagong simula na puno ng puot at katarungan. Ang init sa loob ng marangyang sasakyan ay tila isang estranghero sa nanginginig na katawan ni Isabela. Habang ang bintana ay unti-unting nababalot ng hamog mula sa ulan, pinanood niya ang pagliit ng mansyon ng mga Sterling hanggang sa maglaho ito sa dilim. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng sariwang bulaklak sa loob ng sasakyan ay malayo sa amoy ng putik at pait na iniwan niya sa kalsada. Sa tabi niya, isang matandang babae na may maamong muka ang hindi mapigilan ang pag-agos ng luha habang hinahawakan ng kanyang mga kamay na tila yelo sa lamig. Diyos ko, Isabela, bakit mo hinayaang saktan kanila ng ganoon? Ang boses ni Lola Rosa ay puno ng pagmamahal at matinding pighati. Siya ang dating vuem ni Isabela, ang tanging tao na nanatiling tapat sa kanya mula noong pumanaw ang kanyang ama. 5 taon, anak. 5 taon mong itinago ang iyong korona para lamang sa isang lalaking walang utang na loob. Look at you. You are the heiress of V. Gold, the daughter of the most powerful man I knew, but they treated you like a common criminal. Hindi agad nakasagot si Isabela. Nanatiling nakatingin ang kanyang mga mata sa kawalan, ngunit ang kanyang diwa ay dahan-dahang nagbabalik mula sa pagkakaidlip. Inabot niya ang isang mainit na tuwalya na ibinigay ni Mang Segundo, ang kanyang matapat na driver, at dahan-dahang pinunasan ang putik sa kanyang mga braso. Ang bawat pahid ay tila pagbura sa 5 taon ng pagtitiis, pagtitiyaga, at pagpapakumbaba na nauwi lamang sa pagtataksil. Pinangako ko kay Papa na hahanapin ko ang tunay na pag-ibig, Lola. Ang mahinang tugon ni Isabela. Ang kanyang boses ay unti-unti nang nagkakaroon ng talim. Gusto kong mahalin ako ni Ethan dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. I wanted a family, a home that was built on truth, not on bank accounts. Pero tama kayo. Ang akala kong tahanan ay isa palang kulungan na unti-unting pumatay sa aking pagkatao. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pribadong penthouse na matatagpuan sa pinakamataas na gusali sa puso ng Makati. Habang bumubukas ang mga pinto ng elevator, ang mga staff na nakauniforme ay sabay-sabay na yumuko bilang tanda ng paggalang. Ito ang mundo na tinalikuran ni Isabela. 5 taon na ang nakalilipas. Isang mundong puno ng kapangyarihan, utos, at respeto. Pagpasok sa malawak na master bedroom, tumingin siya sa malaking salamin. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay basa ang buhok, maputla ang mukha, at may mga pasa sa puso
Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay nagsisimula ng magliyab. Hinubad niya ang basang asul na bestida at hinayaan itong bumagsak sa sahig, isang simbolo ng kanyang lumang buhay na wala ng puwang sa kanyang hinaharap. Sa tulong ni Lola Rosa, isinuot niya ang isang itim na silk robe na may borda ng ginto. Habang sinusuklay ng matanda ang kanyang mahabang buhok, ang katahimikan sa silid ay napuno ng isang mabigat na desisyon. Hindi na siya ang Isabela na yumuyuko sa bawat sigaw ni Doña Victoria. Hindi na siya ang asawang naghihintay ng tira-tirang atensyon mula kay Ethan. Lola, tawagan niyo ang Board of Directors ng V-Gold Group. Ang utos ni Isabela habang nakatingin pa rin sa kanyang refleksyon. Sabihin niyo sa kanila na ang chairman ay magpapakita na sa susunod na board meeting bukas ng umaga. At tawagan niyo rin ang aming legal team. Gusto kong i-audit ang lahat ng accounts na may kinalaman sa Sterling Group. I want to see every single centavo na galing sa pera ko na ginamit nila para magmayabang. Nagkatinginan si Lola Rosa at Mang Segundo at sa kanilang mga mata ay bakas ang isang lihim na katuwaan. Matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito, ang muling paggising ng natutulog na reyna. Alam nilang kapag nagpasya si Isabela, wala nang makakapigil sa kanya. Ang kanyang kabaitan ay may hangganan at ang pamilya, Sterling, ay malapit nang makaharap ang isang bagyong hindi nila kailanman inakalang darating. Bago matulog, lumapit si Isabela sa bintana na abot tanaw ang buong lungsod. Sa malayo, nakikita niya ang maliliit na ilaw ng subdivision kung saan matatagpuan ang mansyon ni Ethan. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa isang pindot lamang, nakita niya ang balita tungkol sa pagbagsak ng stocks ng Sterling Group sa stock market. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang isinasara ang kanyang mga kamao. Enjoy your last night of luxury, Ethan. Ang bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng kapayapaan na may halong panganib. Dahil paggising mo bukas, ang mundong kinatatayuan mo ay magsisimula ng gumuho. At ako mismo ang hahila sa iyo pababa. Maagang nagising si Ethan sa loob ng kanyang opisina sa Sterling Group, ngunit ang katahimikan ng paligid ay hindi nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang isipan. Sa harap niya ay nakalatag ang mga pulang numero sa financial report, isang malinaw na babala na ang kumpanyang ipinamana ng kanyang ama ay unti-unti nang nauubusan ng hininga. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng frustration at sa tuwing naiisip niya ang nangyari kagabi, tila nararamdaman pa rin niya ang lamig ng ulan na tila sumusumpa sa kanya. Ngunit para sa isang lalaking tulad ni Ethan, ang pagkakamali ay laging nasa iba at hindi kailanman sa kanyang sarili. Malas talaga ang babaeng yon, ang bulong ni Ethan sa sarili habang mariing hinihimas ang kanyang sentido. 5 taon siyang nanatili sa buhay ko at wala siyang naidulot kundi kamalasan. Mabuti na lang at wala na siya rito para saksihan ang muli kong pagbangon. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Bit-bit ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang suot na puting bestida ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina, isang imahe ng karangyaan na gusto ni Ethan na makita sa kanyang tabi. Humalik si Sofia sa pisngi ni Ethan at dahan-dahang hinaplos ang balikat nito. Ang mga mata ay puno ng ambisyon na itinatago sa likod ng matatamis na ngiti. "Don't stress yourself too much, honey," ang malambing na sabi ni Sofia. "Ngayong wala na si Isabela, wala nang hahadlang sa ating plano. My father's connections are already working, and once the V-Gold Group signs that investment deal, the Sterling Group will be the biggest in the country again. Isipin mo na lang ang baby natin. He deserves to be born in an empire, not in a sinking ship." Ngumiti si Ethan at hinawakan ang kamay ni Sofia. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang bagay. "You're right. V-Gold is the key. Isang pirma na lang mula sa kanilang chairman at mabubura lahat ng utang natin," sabi ng sekretary ko.
Ang chairman daw ng V-Gold ay isang misteryosong tao na bihira magpakita, pero magpapakita raw siya sa board meeting ngayong 10:00 ng umaga. This is our golden ticket, Sofia. Biglang tumunog ang intercom at ang boses ng kanyang secretary ay bakas ang kaba. Isinalaysay nito na tumatawag ang bangko at nagbabantang i-freeze ang ilan sa kanilang mga asset kung hindi makakapagpresenta ng bagong collateral sa loob ng 24 oras. Ang mukha ni Ethan ay namutla, ngunit agad din siyang nakabawi ng lakas ng loob nang maalala ang appointment niya sa V-Gold. Para sa kanya, ang mundong ito ay laro ng mga matatapang at naniniwala siyang siya ang pinakamatalinong manlalaro. Tawagan mo si Mama. Ang utos ni Ethan kay Sofia habang mabilis na isinusuot ang kanyang mamahaling suit jacket. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang pinakamagarang sasakyan. I want to arrive at the V-Gold headquarters looking like a king. Kailangan nilang maramdaman na ang pakikipag-partner sa akin ay isang karangalan para sa kanila. Sa kabilang linya, si Doña Victoria ay abala sa pag-uutos sa mga katulong na linisin ang bawat sulok ng mansyon na tila ba may dadating na Santo Papa. Siguraduhin niyong wala na kahit isang amoy ni Isabela ang matitira rito, ang sigaw ng matanda, habang iwinawagayway ang kanyang pamaypay. Ngayong araw, magsisimula ang bagong kabanata ng mga Sterling. Wala nang pabigat, wala nang hampas lupa. My son is about to conquer the business world. Isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Ethan habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang isang maliit na cufflink na ibinigay ni Isabela noong unang taon nila na ngayon ay nakatago sa sulok ng drawer. Tila isang piping saksi sa lahat ng katapatan na tinalikuran niya. Walang pag-aalinlangan niyang isinara ang drawer at lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pekeng kumpiyansa. Pagdating sa V-Gold Group headquarters, ang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at asero ay tila naging isang malaking hamon para sa kanya. Ang mga gwardiya at staff ay mas formal at mas disiplinado kaysa sa alinmang kumpanyang napuntahan na niya. Habang naglalakad siya patungo sa boardroom, nararamdaman ni Ethan ang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. May bulong-bulungan sa hallway tungkol sa chairman na biglang nagpakita matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. "Sir, the chairman is already inside," ang sabi ng isang staff habang binubuksan ang dambuhalang pinto ng boardroom. Huminga ng malalim si Ethan, inayos ang kanyang buhok at pumasok ng may ngiting nakahanda para sa isang pakikipagkamay. Ngunit ang nangiting iyon ay tila naging yelo at dahan-dahang gumuho nang makita niya ang taong nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa mukha ng babaeng nakasuot ng itim na business suit. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mga mata ay kasing talim ng espada. "Good morning, Mr. Sterling?" Ang malamig na boses na bumati sa kanya ay tila isang pamilyar na kanta na naging isang sumpa. "I believe you're here to ask for my help." Nanigas ang buong katawan ni Ethan. Ang panulat na hawak niya ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Sa harap niya, sa upuan ng pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, ay ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan kagabi, si Isabela. Hindi ito maaari. Nagkakamali yata ako ng silid na pinasukan. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa mga labi ni Ethan sa gitna ng isang nangangatal na bulong. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Halos hindi na makayanang suportahan ang bigat ng kanyang sariling katawan. Sa harap niya, ang babaeng itinuring niyang basura at pabigat sa loob ng 5 taon ay nakaupo ng may dignidad na hindi niya kailanman nakita. Ang itim na suit ni Isabela ay tila isang baluti ng kapangyarihan at ang bawat hiyas sa kanyang suot na kwintas ay tila kumikinang bilang panunukso sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot
na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Ethan. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi siya tumayo, hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapuno ang buong silid ng isang nakakatakot na awtoridad. Dahan-dahan niyang inayos ang mga papel sa kanyang harap. Ang bawat galaw ay may sining ng isang reynang naghahanda para sa isang hatol. Sa paligid niya, ang mga miyembro ng Board of Directors, mga matatandang negosyante na kinatatakutan ni Ethan, ay nakatingin kay Isabela nang may matinding paggalang at takot. Isabela? Anong uri ng kalokohan ito? Bakit ka nakasuot ng ganyan at bakit ka nakaupo sa upuang yan? Ang boses ni Ethan ay naging matinis sa tindi ng kaba at pagkalito. Guardia, may nakapasok na baliw dito. Palabasin niyo ang babaeng ito. She's my ex-wife. Isang hamak na housewife lang siya na pinalayas ko kagabi. Ngunit walang gumalaw sa mga guwardiya. Sa halip, ang pinakamatandang miyembro ng board ay tumayo at tumingin kay Ethan nang may halong awa at galit. Mr. Sterling, mahiya ka sa iyong mga sinasabi. Ang kaharap mo ay si Madam Isabela Villamonte Gold, ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong chairman at ang kasalukuyang may-ari ng 80% ng shares ng kumpanyang ito. Siya ang dahilan kung bakit may pondo pa ang kumpanya mo sa loob ng 5 taon, bagamat hindi mo yun alam. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Ethan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpaggising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigil at ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng hiya at pagsisisi na biglang lumitaw sa kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat pagkakataon na minaliit niya si Isabela, ang bawat sigaw ni Doña Victoria at ang bawat pangungutya nila sa kahirapan ng pamilya nito. Lahat ng iyon ay isa palang malaking pagkakamali. Umupo ka, Mr. Sterling. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng aking mga kasosyo. Ang utos ni Isabela. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na, tila humihiwa sa hangin. Narito ka para iligtas ang Sterling Group, hindi ba? Narito ka para makiusap na huwag naming bawiin ang aming mga investment sa inyo dahil kung gagawin namin yon, bukas na bukas din ay magdedeklara kayo ng bankruptcy. Lalong namutla si Ethan. Dahan-dahan siyang naupo sa dulo ng mesa, malayo sa pwesto ni Isabela. Ang kanyang dating asawa ay dahan-dahang itinulak ang isang folder patungo sa kanya. Sa loob nito ay ang listahan ng lahat ng utang ng pamilya Sterling na binayaran ni Isabela ng lihim, mga utang sa sugal ni Doña Victoria, ang mga palpak na investment ni Ethan at ang mga gastusin sa mansyon na akala nila ay galing sa sarili nilang bulsa. Sa loob ng 5 taon, minahal kita ng tapat, Ethan. Akala ko, sapat na ang maging isang mabuting asawa para makita mo ang halaga ko. Ang sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Ethan. Pero kagabi, sa gitna ng ulan, ipinakita mo sa akin kung sino ka talaga. Ipinakita mo na ang pag-ibig mo ay nakadepende sa kung anong maibibigay ko sa iyo. At ngayon ay tapos na ang panahon ng iyong pagpapanggap. Isabela, please. Let's talk about this. Forgive me, I was just stressed. I didn't mean those words. Ang pakiusap ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukan niyang abutin ang kamay ni Isabela. Ngunit mabilis na iniwas ng babae ang kanyang kamay. Tila ba nadidirian sa bawat dampi ng balat nito. Huli na ang lahat, Mr. Sterling. Ang proposal mo para sa bagong investment? Rejected. Ang deklara ni Isabela habang tinititigan ang mga miyembro ng board na agad namang sumang-ayon. At ang kasalukuyang shares ng V-Gold sa kumpanya mo, ibebenta ko na ito sa inyong pinakamalaking kalaban. Mula sa sandaling ito, ang Sterling Group ay wala ng koneksyon sa akin o sa kumpanyang ito. Tumayo si Isabela at kinuha ang kanyang designer bag. Bago siya lumabas,
Huminto siya sa tabi ni Ethan at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses ay kasing lamig ng gabi ng kanilang paghihiwalay. Sabi mo kagabi, sisiguraduhin mong hindi ako makakahanap ng trabaho. Ngayon, sisiguraduhin ko na wala kang kumpanyang babalikan. At sabihin mo sa iyong ina, handa na ang mga papeles para sa foreclosure ng inyong mansyon. See you in court, Ethan. Habang naglalakad si Isabela palabas ng boardroom, ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kabaong ng karera ni Ethan. Naiwan ang lalaki na nakatulala habang ang mga staff ng kumpanya ay dahan-dahang lumalapit upang paalisin siya sa gusali. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila napakaliwanag, ngunit para kay Ethan, ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Sa loob ng malawak na parking area ng V-Gold Building, ang bawat hakbang ni Isabela ay tila isang malakas na deklarasyon ng kanyang kalayaan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na semento ay may ritmo ng isang taong alam ang kanyang patutunguhan. Ngunit bago pa man niya maabot ang pintuan ng kanyang sasakyan, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Si Ethan, na may gusot na kurbata at pawisang noo, ay humahangos na humawak sa pinto ng sasakyan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong pilit niyang ipinapakita. Isang maskara ng matinding pagsisisi. Isabela, mag-usap tayo. Hindi mo ba naintindihan? It was all a misunderstanding, honey. Ang mabilis na sabi ni Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Yung nangyari kagabi, yung sinabi ko tungkol sa annulment at kay Sofia, it was just a test. Gusto ko lang makita kung gaano ka katatag, kung gaano mo ako kamahal. I was under so much pressure from the board and my mother, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Huminto si Isabela at dahan-dahang humarap sa lalaking minahal niya ng 5 taon. Tiningnan niya ang mukha ni Ethan. Ang mukhang dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Nakikita niya ang bawat galaw ng mga mata nito, ang mabilis na pagkurap, ang pag-iwas ng tingin, mga senyales ng isang taong nagsisinungaling para lamang isalba ang sarili. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ethan ay tila mga laso na nakabalot sa asukal, pilit na nanunuot sa kanyang pandinig, ngunit hindi na umaabot sa kanyang puso. Isang test, Ethan. Ang boses ni Isabela ay nananatiling kalmado, ngunit may tonong mapang-uyam na tila humihiwa sa hangin. Ang saktan ako sa harap ng iyong kabit, ang itapo ng niluto ko sa putikan at palayasin ako sa gitna ng ulan. Iyon ba ang definisyon mo ng pagsubok sa pag-ibig? Napakagaling mo palang aktor. Dahil sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ikaw ay isang lalaking may dangal. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang katotohanan. Isa ka lang palang duwag na nagtatago sa likod ng mga salitang gawa-gawa. Honey, listen to me. My mother, she's the one who pushed me. Alam mo naman si Doña Victoria, she's obsessed with the family legacy. I did it to protect you from her further insults. Patuloy ni Ethan sa kanyang pagsusumamo. Dahan-dahang lumalapit at sinusubukang hawakan ang balikat ni Isabela. Think about our memories, Isabela. Ang mga gabi na magkasama tayo, ang mga pangarap natin. We can start over. Ngayong alam ko nang ikaw ang chairman ng V-Gold, wala nang makakapigil sa atin. We will be the most powerful couple in the country. Imagine the empire we can build together. Dito na hindi napigilan ni Isabela ang mapait na pagtawa. Ang pagtawang ito ay walang halong saya, kundi puno ng pighati para sa babaeng naging tanga sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang pagsisisi ni Ethan ay hindi dahil sa nawala siya, kundi dahil sa yaman na maaari niyang makuha sa kanya. Ang pag-ibig na ipinaglalaban nito ay hindi para sa kanyang pagkatao,
kundi para sa kanyang posisyon at kapangyarihan. Ang bawat haplos ni Ethan ay tila dumi na kailangang hugasan ng apoy. Gusto mo ng empire, Ethan? Iyon lang ba ang halaga ko sa'yo? Ang tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tindi ng emosyon. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang oras ko, ang serbisyo ko, at ang lihim na suporta para hindi bumagsak ang kumpanya mo. At anong nakuha ko? Isang sampal at isang papel na nagsasabing wala akong kwenta. Ang empire na sinasabi mo ay matagal ko nang itinayo ng mag-isa at wala kang kahit isang hibla ng karapatan na tumapak sa loob nito. Biglang nagbago ang anyo ni Ethan. Nang makita niyang hindi gumagana ang kanyang pagsisisi, ang kanyang mukha ay dahan-dahang naging matigas. Ang maskara ay unti-unting nahuhulog at lumalabas ang tunay na kulay ng isang taong sugatan, ang ego. Ang kanyang mga mata ay naging mapangahas at ang kanyang tindig ay naging agresibo, tila isang hayop na na-corner sa isang sulok. Huwag kang masyadong kampante, Isabela. Ang banta ni Ethan. Ang boses ay naging malalim at puno ng puot. Akala mo ba ay madali mo akong mapapaalis? Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng batas. I will make sure this annulment becomes a nightmare for you. Ibibilad ko sa media ang lahat ng sikreto mo. Hahatiin ko ang yaman mo hanggang sa wala nang matira sa V-Gold, kundi mga abo. If I go down, isasama kita. Huminga ng malalim si Isabela at dahan-dahang sumakay sa kanyang sasakyan. Bago niya isara ang pinto, tumingin siya kay Ethan ng may halong awa. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawalan na ng kaluluwa sa tindi ng kasakiman. Gawin mo ang gusto mo, Ethan. Ngunit tandaan mo ito. Ang bawat kasinungalingan mo ay may katumbas na singil. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, wala kang pambayad. Habang pinapatakbo ni Isabela ang sasakyan palayo, nakita niya sa rearview mirror si Ethan na naiwang sumisigaw sa parking lot. Ang anyo ay tila isang baliw na nawalan ng direksyon. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Sterling, si Doña Victoria ay may hawak na isang sobreng naglalaman ng mga dokumento na magiging mitya ng isang mas malaking gulo. Isang lihim mula sa nakaraan ni Isabela na maaring magpabagsak sa kanyang bagong tayong imperyo. Hindi ako papayag na ang isang hamak na taga-bukid ang magpapabagsak sa pangalang Sterling. Kung kailangang dumanak ang luha at madungisan ng dangal, sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang babaeng iyan. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na kislap ng kidlat sa loob ng madilim na sala ng mansyon. Habang hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng puot. Sa harap niya, si Ethan ay nakayuko, tila isang basang sisiw na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang balitang si Isabela, ang chairman ng V-Gold, ay kumalat na tila apoy sa mga bilog ng alta sosyedad at ang bawat tawag sa telepono na natatanggap ng matanda ay puno ng pangungutya at mapanirang puri laban sa kanilang pamilya. Para kay Doña Victoria, ang kahihiyan ay mas masahol pa sa kamatayan at hindi niya hahayaang maging huling tawa si Isabela. Dahan-dahan niyang inilapag ang baso sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Ang tunog ng kristal na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang digmaan. Kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa ilalim ng mga papeles, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Isang alas na inilaan niya para sa sandaling ito. Ito ay mga dokumento tungkol sa huling sandali ng ama ni Isabela at ang isang kontrobersyal na pirma na maaaring magpabago sa tingin ng publiko sa legalidad ng kanyang pagkakahawak sa yaman ng V-Gold. Ethan, itigil mo na ang pag-iyak at pakikipag-usap sa babaeng iyan. Ang utos ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng malupit na determinasyon.
Kung hindi mo siya makuha sa pag-ibig, kukunin natin siya sa takot. Gagamitin natin ang media. Ipapakita natin sa buong mundo na si Isabela Villamonte ay isang magnanakaw. Isang babaeng ginamit ang kanyang pagiging asawa mo para dahan-dahang nakawin ang mga sikreto at yaman na hindi naman sa kanya. Sasabihin nating niloko niya ang kanyang sariling ama bago ito mamatay. Pero hindi totoo yan. Alam nating lahat na sa kanya talaga ang V-Gold, ang mahinang pagtutol ni Ethan, ngunit agad siyang pinatahimik ng isang matalim na tingin mula sa kanyang ina. Ang katotohanan ay kung ano ang paniniwalaan ng mga tao, Ethan. At sa mundong ito, ang mas malakas ang boses ang siyang pinapakinggan, ang sabi ng matanda, habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang cellphone para tawagan ang isang sikat na talk show host na kilala sa pagpapakalat ng mga iskandalo. Gagawa tayo ng eksena. Isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pulong si Isabela, sa V-Gold biglang nagkagulo ang mga staff sa labas, ang mga television sa lobby, at ang bawat cellphone ng mga empleyado ay nakatutok sa isang breaking news. Doon, nakita ni Isabela si Doña Victoria. Nakasuot ng itim na damit, may hawak na panyo, at umiiyak sa harap ng mga kamera. Ang matanda ay nagmumukhang isang kaawa-awang biktima habang isinasalaysay ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. Napakasakit po para sa isang ina na makita ang kanyang anak na niloloko at ginagamit. Ang sabi ni Doña Victoria sa harap ng milyon-milyong manonood, ang boses ay puno ng pekeng pighati. Si Isabela. Pumasok siya sa aming pamilya na walang dala, ngunit dahan-dahan niyang kinontrol ang aming mga ari-arian. Ninakaw niya ang mga dokumento sa aking kwarto. At ang mas masakit, may ebidensya kami na pinuwersa niya ang kanyang yumaong ama na pirmahan ang huling testamento habang ito ay nasa ilalim ng matinding gamot. Ang V-Gold ay hindi bunga ng kanyang pagsisikap, kundi bunga ng kanyang panlilinlang. Naniga si Isabela habang pinapanood ang bawat segundo ng paninira sa kanya. Nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang mga empleyado na dahan-dahang nagbabago mula sa paghanga tungo sa pagdududa. Ang pangalan ng kanyang ama, ang tanging bagay na itinatangi niya, ay kinaladkad sa putikan ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang magmahal sa pera. Ang bawat salita ni Doña Victoria ay tila isang malupit na hampas na nagpabalik sa kanya sa pakiramdam ng pagiging maliit at walang laban. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig at pumasok ang mga legal officers ng kumpanya. Ang mga muka ay puno ng pag-aalala. Madam Isabela, kailangan nating maglabas ng pahayag. Ang mga investors ay nagsisimula ng mag-pull out. Ang imahe ng kumpanya ay nanganganib dahil sa mga alegasyong ito. Huminga ng malalim si Isabela. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Alam niyang ito ang pinakamabigat na dagok na kailangan niyang harapin, ang pagtatanggol sa kanyang dangal laban sa isang pamilyang handang sunugin ang buong mundo para lamang hindi sila matalo. Tumingin siya sa bintana at doon sa labas, nakita niya ang mga reporter na tila mga buwayang naghihintay sa kanyang paglabas. Gusto nila ng giyera? Ang bulong ni Isabela, ang boses ay hindi na puno ng pighati, kundi ng isang nakakatakot na lamig. Ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila makakalimutan. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang bawat salitang binitawan ni Doña Victoria ay babalik sa kanya bilang isang hatol. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang personal na cellphone. Pagkasagot niya, ang tanging narinig niya ay ang tawa ni Doña Victoria sa kabilang linya. Isang hakbang pa, Isabela, at ilalabas ko ang huling video ng iyong ama sa ospital. Isipin mo na lang
ang kahihiyang idudulot nito sa kanyang alaala. Ngayon, sino ang reyna? Ang bawat piraso ng aming pinaghirapan ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng malakas na bagyo at wala akong magawa kundi panoorin ang dahan-dahang pagguho nito sa harap ng aking mga mata. Ang bulong na ito ni Isabela ay halos hindi marinig sa loob ng kanyang opisina. Ngunit ang bigat nito ay tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa labas ng kanyang pinto, ang ingay ng mga nagtatakbuhang empleyado at ang walang tigil na tunog ng mga telepono ay tila isang koro ng paparating na sakuna. Ang mga stock ng Vigold Group ay bumabagsak na tila isang eroplanong nawalan ng pakpak at ang bawat balita sa telebisyon ay puno ng mukha ni Doña Victoria na nagkukunwaring biktima. Habang nakatingin si Isabela sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding, naramdaman niya ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagod, pait, at matinding pangungulila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na kwintas na may pendant na ginto. Ang huling regalo ng kanyang ama bago ito pumasok sa operasyon na hindi na nito kinaya. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay tila isang paalala ng lahat ng dangal na pilit na dinudungisan ng pamilya Sterling. Sa loob ng 5 taon, nanatili siyang tahimik, nagtitiis sa bawat panlalait ni Ethan at ng kanyang ina, dahil ang akala niya ay pag-ibig ang kanyang itinatayo. Ngunit ngayon, sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig niya ang tawa ni Doña Victoria na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang imperyong unti-unting nagkakalas-kalas. Madam Isabela, kailangan niyo nang lumabas. Ang mga pangunahing investors ay nasa kabilang silid at nagbabantang i-withdraw ang kanilang mga shares kung hindi niyo mapapatunayan na peke ang sinasabi ni Doña Victoria. Ang sabi ng kanyang secretary, ang boses ay puno ng kaba at pag-aalala. Sinasabi na rin ng media na tumakas na kayo dahil hindi niyo kayang harapin ang katotohanan. The image of the company is tarnished and the board is starting to question your leadership. Tumayo si Isabela. Inayos ang kanyang suit at pinunasan ang kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya patungo sa boardroom, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang huling laban. Pagpasok niya, ang mga mata ng mga investors, mga lalaking dati ay yumuyuko sa kanya, ay puno na ngayon ng pagdududa at panghuhusga. Ang bawat bulong nila ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Gusto niyo ng katotohanan? Ang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Ang tanging katotohanan dito ay ang kasakiman ng pamilya Sterling. Ang video na sinasabi nila, iyon ay isang manipulasyon. Ngunit kung ang basehan nyo ng tiwala ay ang mga chimis sa telebisyon kaysa sa 5 taon ng ating matagumpay na partnership, marahil ay hindi nga kayo nararapat sa Vigold. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling restaurant, si Ethan at Sofia ay nagdiriwang kasama si Doña Victoria. Ang tunog ng kanilang mga baso ng champagne na nagtatama ay tila isang kanta ng tagumpay. Ang mukha ni Ethan ay puno ng kayabangan, ang anyo ng isang lalaking naniniwala na sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang kapangyarihan. Sabi ko sa iyo, Ethan, ang isang ahas ay kailangang putulan ng ulo para hindi na makapanuklaw. Ang sabi ni Doña Victoria habang nakangiti ng mapanira. Bukas, ang Vigold ay mapupunta sa atin bilang settlement sa damage na ginawa niya sa ating pangalan. At ang babaeng iyan, babalik siya sa kung saan siya nanggaling, isang pulubi sa gilid ng kalsada. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang mensahe ang natanggap ni Ethan. Ang kanyang muka ay biglang namutla at ang baso ng alak ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang source at naglalaman ito ng isang snapshot
ng isang CCTV footage. Ang gabi kung saan pumasok si Doña Victoria sa kwarto ng ama ni Isabela sa ospital. May hawak na hiringgilya at walang ibang tao sa paligid. Ma, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Ethan. Ang boses ay puno ng takot. Habang nangyayari ito, si Isabela ay bumalik sa kanyang opisina at hinarap si Lola Rosa. Sa kanyang mesa ay may isang lumang recorder na itinago ng kanyang ama sa ilalim ng kanyang higaan bago ito pumanaw. Sa isang pindot, ang boses ng kanyang ama ay narinig. Hindi isang boses ng isang taong nawawala sa sarili, kundi isang boses na puno ng babala tungkol sa totoong pagkatao ni Doña Victoria. Isabela, anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay tinupad na nila ang kanilang banta. Huwag kang matakot dahil ang katotohanan ay nakatago sa mismong pundasyon ng kumpanyang ito. Isang malakas na pagsabog ng emosyon ang naramdaman ni Isabela. Hindi pa pala gumuho ang kanyang templo. Sa halip, ang mga anay na sumisira rito ang unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Hawak niya ang alas na hinding-hindi inasahan ng mga Sterling. Ngunit sa sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw sa buong gusali at isang anino ang lumitaw sa may pinto ng kanyang opisina. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay para mailabas ang tape na yan, Isabela? Ang boses ni Ethan ay puno ng kabaliwan at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang bagay na kumikinang sa dilim. Ibigay mo sa akin ang recorder na yan, Isabela. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at magawa ko ang bagay na pareho nating pagsisisihan. Ang boses ni Ethan ay puno ng panginginig, isang timpla ng takot at matinding galit na tila hayop na nasukol sa madilim na sulok. Ang hawak niyang mabigat na letter opener na gawa sa pilak ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, malayo sa imahe ng matikas na negosyanteng hinangaan ni Isabela noon. Sa sandaling ito, nakita ni Isabela ang isang lalaking tuluyan nang nilamon ng kawalan ng pag-asa. Isang lalaking handang pumatay ng dangal para lamang isalba ang sariling balat. Nananatiling nakatayo si Isabela sa likod ng kanyang dambuhalang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa recorder na tila ba ito ang kanyang huling sandigan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ngunit sa halip na takot, isang matinding pagkamuhi ang dahan-dahang namuo sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, na pinagsilbihan niya ng 5 taon, ay naglalakas loob na sumumbat sa kanya sa gitna ng kadiliman. Lalapit ka pa ng isang hakbang, Ethan, at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Ang malamig na banta ni Isabela, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa sindak? Sa loob ng 5 taon, tinakot niyo ako sa pamamagitan ng utang na loob. Pinaniwala niyo ako na ang pamilya Sterling ang nagligtas sa akin mula sa kahirapan. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Kayo ang linta na sumipsip sa yaman at dangal ng aking ama. Utang na loob? Isabela, utang mo sa amin ang bawat pagkain na isinubo mo sa loob ng 5 taon. Ang sigaw ni Ethan habang dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa kanya. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nagturo sa iyo kung paano tumayo sa harap ng mga taong ito. Ngayon, gagamitin mo ang isang pekeng recorder para sirain ang nanay ko? Para sirain ang pamilyang tumanggap sa iyo? Wala kang utang na loob. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tawang tila humihiwa sa hangin. Ang utang na loob na sinasabi mo ay naging tanikala na pumatay sa aking pagkatao, Ethan. Akala mo ba ay hindi ko alam? Ang bawat alahas na isinuot ng nanay mo, ang bawat sugal na ipinatalo niya,
At ang bawat barya na ginamit mo sa kumpanya mo, lahat iyon ay galing sa trust fund na iniwan ni Papa para sa akin. Ako ang nagpakain sa inyo. Ako ang bumuhay sa inyo habang ang nanay mo ay abala sa pagpaplano kung paano tuluyang uubusin ang yaman ng mga Villamonte. Natigilan si Ethan. Ang kanyang mga kamay na hawak ang matalim na bakal ay dahan-dahang bumaba. Ang katotohanang isinampal sa kanya ni Isabela ay tila isang malakas na suntok na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang, ang kanyang pagiging sterling, ay isa palang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng pawis at dugo ng babaeng itinuring niyang basura. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Ang bulong ni Ethan, ngunit ang kanyang boses ay wala ng talim. Pakinggan mo ito, Ethan. Pakinggan mo ang boses ng taong pinatay niyo sa lungkot at panlilinlang. Ang sabi ni Isabela habang pinindot ang play sa recorder. Ang boses ng ama ni Isabela ay nagsimulang punuin ng silid, mahinang boses, puno ng ubo, at paghihirap. Ngunit malinaw ang bawat salita. Isinalaysay nito kung paano siya pinilit ni Doña Victoria na pirmahan ang paglilipat ng ilang shares habang siya ay nasa ilalim ng matinding sedasyon. Isinalaysay nito ang takot na nararamdaman niya para sa kaligtasan ni Isabela. Ang bawat hikbi ng kanyang ama sa tape ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ni Ethan. Kung mayroon man siyang natitira, biglang bumukas ang mga ilaw sa buong opisina, dahilan upang mapapikit ang dalawa. Sa may pintuan, nakatayo si Lola Rosa kasama ang dalawang armadong gwardiya at isang lalaking nakasuot na may hawak na kamera. Ang lahat ng nangyari sa loob ng silid, ang banta ni Ethan, ang kanyang hawak na bakal, at ang kanyang pag-amin sa motibo ng kanyang ina, ay na-record ng live para sa isang pribadong security server. Tapos na ang palabas, Ethan. Ang sabi ni Lola Rosa, ang mga mata ay puno ng galit na matagal na niyang kinimkim. Ang utang na loob na sinasabi mo ay babayaran niyo na ngayon sa pamamagitan ng inyong kalayaan. Nabitawan ni Ethan ang letter opener at bumagsak ang tunog nito sa sahig, isang tunog ng huling pagsuko. Napaluhod siya sa harap ni Isabela, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa tindi ng bigat ng katotohanang wala na siyang matatakbuhan. Sa labas, naririnig na ang sirena ng mga pulis na dahan-dahang lumalapit sa gusali ng V-Gold. Tumingin si Isabela sa kanyang dating asawa nang may halong awa at pagkasuklam. Ang tanikala ay naputol na, Ethan. At sa pagkakataong ito, kayo naman ang makakaramdam kung paano mabuhay sa loob ng rehas na gawa ng inyong sariling kasakiman. Ngunit bago pa man siya mailabas ng mga gwardya, tumingin si Ethan kay Isabela na may isang nakakatakot na ngiti. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang nanay ko. Hindi siya papayag na mabulok sa kulungan ng mag-isa. May huling sorpresa siya para sa iyo, Isabela. Isang sorpresa na magpapatunay na kahit kailan, hindi ka magiging malaya sa amin. Anak, ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa kinang ng iyong alahas, kundi sa tibay ng iyong puso sa gitna ng unos. Pangako mo sa akin, hinding-hindi mo hahayaang lamunin ng yaman ang iyong kaluluwa. Ang tinig ng kanyang ama na si Don Teodoro ay tila isang banayad na bulong na nagmumula sa kabilang buhay. Dahan-dahang humahaplos sa naguguluhang isipan ni Isabela. Sa loob ng kanyang malawak at tahimik na penthouse, habang ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na brilyanteng nakakalat sa kadiliman, hawak ni Isabela ang isang lumang panyo na may burda ng kanyang pangalan. Ang telang ito, nakupas na ang kulay at may bahid ng mantsa ng luha mula sa nakaraan. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa man siya naging chairman ng V-Gold. Ang bango ng panyong yon, na amoy tuyong sampagwita at pagmamahal ng isang magulang, ay tila isang pintuan na nagbukas patungo sa kanyang mga gunita. Tila bumabalik ang kanyang diwa sa isang maliit at payak na hardin, 5 taon na ang nakalilipas.
Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, ay nakaupo si Isabela kasama si Ethan. Sa mga panahong yon, wala pang suot na mamahaling suit si Ethan. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt na may butas sa balikat at may bakas ng langis mula sa kanyang lumang kotse. Ngunit sa mga mata ni Isabela, siya ang pinakamatapang at pinakamatapat na lalaki sa mundo. Pinili ni Isabela na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang kanyang bilyong pisong mana, at ang kanyang marangyang buhay dahil lamang sa isang payo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Nais niyang makasiguro na ang lalaking pakakasalan niya ay mamahalin siya dahil sa kanyang pagkatao at hindi dahil sa kanyang bank account. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, isang payak na seremonya sa isang maliit na kapilya. Walang mga kilalang personalidad, walang mga mamahaling bulaklak, tanging ang kanilang mga panunumpa sa harap ng Diyos. Naalala niya kung paano niya tiniis ang bawat araw bilang isang simpleng may bahay. Siya ang gumigising bago pa sumikat ang araw para magluto ng almusal ni Ethan. Siya ang matiyagang naglalaba ng mga damit nito sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Kahit na ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng masira at ang kanyang balat ay nagiging magaspang. Ang bawat butones na kanyang itinatahi sa mga polo ni Ethan ay tila isang simbolo ng kanyang katapatan. Isang katapatan na akala niya ay sapat na para sa isang habambuhay na kaligayahan. Ngunit ang bawat alaala ng tamis ay unti-unting napapalitan ng pait ng katotohanan. Naalala niya ang unang pagkakataon na dinala siya ni Ethan sa mansyon ng mga Sterling. Doon, sinalubong siya ni Doña Victoria na may mukhang tila nakatikim ng maasim na prutas. Noong sinubukan ni Isabela na abutin ang kamay ng matanda para magmano bilang tanda ng paggalang, marahas na binawi ni Victoria ang kanyang kamay at pinunasan ito ng alkohol sa harap mismo ni Isabela. "Huwag mong dungisan ang balat ko ng iyong mga kamay na amoy sabon at lansa, Isabela," ang malamig na sabi ng matanda. Sa halip na ipagtanggol siya, si Ethan ay nanatiling tahimik, tumingin sa malayo at hinayaan ang kanyang asawa na mapahiya sa gitna ng sala. Ang bawat sakripisyo ni Isabela ay tila naging isang dambuhalang bundok na dahan-dahang gumuho. Naalala niya ang mga gabi na puyat siya sa pag-aalaga kay Doña Victoria noong ito ay may malalang trangkaso. Si Isabela ang nagpupunas ng katawan nito, ang nagluluto ng mainit na sopas, at ang nagtitiis sa bawat mura at panlalait na ipinupukol sa kanya ng matanda. "You're useless, Isabela. Bakit hindi mo na lang aminin na ginamit mo lang ang anak ko para makaalis sa kahirapan?" Ang paulit-ulit na kanta ni Victoria. Sa kabila nito, nanatiling nakayuko si Isabela. Iniisip na bahagi ito ng kanyang utang na loob sa pamilyang tumanggap sa kanya. Ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi naging sapat para makuha ang kanilang respeto. Ito ay naging sandata lamang para lalo siyang saktan. Nabalik lamang ang diwa ni Isabela nang marinig niya ang mahinang katok ni Lola Rosa sa pinto. Ang matanda ay may dalang isang baso ng mainit na gatas. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Lumapit si Lola Rosa at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Isabela. Tila ba isa pa rin itong batang paslit na naghahanap ng kalinga. "Anak, huwag mong hayaang ang nakaraan ang pumatay sa iyong kasalukuyan." Ang payo ni Lola Rosa, ang boses ay puno ng karunungan. "Binigay mo ang lahat, Isabela. Wala kang dapat pagsisihan. Ang mga taong hindi marunong lumingon sa iyong kabutihan ay sila ang tunay na nawalan, hindi ikaw." Tumingin si Isabela sa salamin at doon ay nakita niya ang isang babaeng malayo na sa simpleng asawa ni Ethan. Ang kanyang mukha ay may marka ng karanasan, ang kanyang mga mata ay may lalim ng karagatan, at ang kanyang tindig ay may tibay ng bakal. Ang lumang panyo sa kanyang kamay ay dahan-dahan niyang itinupi at inilagay sa loob ng isang maliit na kahon
ng mga alaala. Ito na ang huling pagkakataon. Nahahayaan niyang sumakit ang kanyang puso para sa mga taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanyang luha. Salamat, Lola, ang mahinang sagot ni Isabela habang ininom ang gatas. Pero tama si Ethan. May huling sorpresa si Doña Victoria. At pakiramdam ko, hindi lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. May kinalaman ito sa huling gabi ni Papa sa ospital. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang alert mula sa security system ng V-Gold. Isang hindi kilalang tao ang sinusubukang pumasok sa database ng ospital kung saan pumanaw ang kanyang ama gamit ang isang password na tanging si Isabela at ang kanyang abogado lamang ang nakakaalam. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang digmaan ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata ay maaring magbunyag ng isang lihim na mas masakit pa sa anumang pagtataksil na naranasan niya. At tali, Hindi mo ba nararamdaman, Isabela? Tumitibok pa rin ang puso mo para sa akin. Kahit anong gawin mong pagtatago sa likod ng mga mamahaling suit na yan, kilala ko ang babaeng nasa loob nito. Ang boses ni Ethan ay tila isang malambot na pelos. Dahan-dahang nanunuot sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng V-Gold Building. Habang ang huling sikat ng araw ay naghihingalo na sa labas ng malalaking bintana, ang anino ni Ethan ay dahan-dahang lumalapit kay Isabela. Tila isang mangangaso na pilit sinusok ang kanyang biktima. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango, ang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay ng kapayapaan kay Isabela, ay tila naging isang mapanghalina ngunit nakalalasong hamog sa kanyang pandinig. Sa bawat hakbang ni Ethan, ang hangin sa pagitan nila ay tila nagiging mas mabigat. Puno ng mga alaala ng mga gabing, sila ay magkayakap sa ilalim ng buwan. Napasandal si Isabela sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang hawla. Hindi ito ang tibok ng takot, kundi ang nakalilitong eko ng isang pag-ibig na matagal niyang inalagaan. Dahan-dahang itinaas ni Ethan ang kanyang kamay at hinawakan ng isang hibla ng buhok ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pisngi ng babae. Ang bawat haplos ay tila isang kuryenteng gumagapang sa balat ni Isabela. Pilit na binubura ang lahat ng sakit, ang sampal, at ang ulan na naging saksi sa kanilang paghihiwalay. Naalala mo ba ang puno ng mangga sa inyong probinsya, Isabela? Noong nangako ako na kahit anong mangyari, hinding-hindi kita bibitawan. Ang bulong ni Ethan, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Isabela. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ay tila bumalik sa pagiging maamo at puno ng pagsusumamo. Nagkamali ako, honey. Nadala ako ng takot at ng pressure ni Mama. Pero sa bawat gabi na hindi kita katabi, para akong pinapatay sa lungkot. Sofia means nothing to me. Ikaw lang ang asawa ko, Isabela. Ikaw lang ang tahanan ko. Naramdaman ni Isabela ang init ng hininga ni Ethan sa kanyang balat. Isang pakiramdam na dati ay sapat na upang malusaw ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napapikit at sa loob ng ilang segundo, tila bumalik siya sa pagiging simpleng may bahay na walang ibang hangad, kundi ang mahalin ng lalaking ito. Ang bawat salita ni Ethan ay tila isang matamis na awit na nagpapatulog sa kanyang galit. Marahan niyang naramdaman ang mga kamay ni Ethan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang baywang. Hinihila siya palapit para sa isang yakap na tila ba hinding-hindi na siya pakakawalan muli. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon, ang kanyang kamay ay napahawak sa matigas na folder na karga niya. Ang mga dokumentong naglalaman ng ebidensya ng pagnanakaw ng pamilya Sterling sa kanyang ama. Ang lamig ng papel ay tila isang malakas na sampal na nagpaggising sa kanyang diwa. Ang bawat haplos ni Ethan ay biglang naging tila paggapang ng isang uod sa kanyang balat. Ang baykilig na nararamdaman niya ay napalitan
ng isang matinding pagkasuklam. Bigla niyang naisip, ito ang lalaking nanood habang itinatapon ang kanyang mga gamit sa putikan. Ito ang lalaking ipinagpalit siya sa isang babaeng buntis para lamang sa pera. Marahas na itinulak ni Isabela si Ethan, dahilan upang mapaatras ang lalaki at tumama ang likod nito sa dambuhalang paso ng halaman. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Ethan sa seramiko ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan sa damdamin ni Isabela. "Huwag mo akong mahawakan, Ethan. Huwag mong gamitin ang mga alaalang iyon para lasunin ang isip ko." Ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng galit at pait. Ang punong manggang sinasabi mo ay matagal nang namatay, kasabay ng pagkatao mo na akala ko ay totoo. You're not here because you love me. You're here because you're a coward who realized that without me, you are nothing. You're just a parasite looking for a new host. Isabela, please! Listen to your heart! Ang pakiusap ni Ethan, muling sumusubok na lumapit. Ang kanyang mga kamay ay naka-extend na tila humihingi ng limos. "I know you still love me. I can see the pain in your eyes." Ang nakikita mo ay hindi pag-ibig, Ethan. Iyan ay ang bakas ng apoy na ginamit nyo para sunugin ang buhay ko. Ang malamig na tugon ni Isabela habang inaayos ang kanyang suit. Ang panliligaw mong ito ay mas nakakadiri pa kaysa sa iyong pananakit. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas. Hindi ka na asawa sa paningin ko, Ethan. Isa ka na lang mantsa sa aking nakaraan na kailangan kong burahin. Tumalikod si Isabela at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng isang sundalong papunta sa digmaan. Ngunit bago niya marating ang elevator, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang unknown number ang pumasok. Pagka-play niya, ang kanyang mundo ay tila muling tumigil. Sa video, nakita niya si Sofia, hindi bilang isang buntis na biktima, kundi bilang isang babaeng nakikipag-usap sa isang kilalang abogado. Hawak ang huling testamento ng ama ni Isabela na may mga markang kulay pula. At ang mas masakit, nakita niya ang sarili niyang lagda sa isang dokumentong hindi niya kailanman naalalang nilagdaan. "Your father's death was just the beginning, Isabela." Ang boses ni Sofia sa dulo ng video. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. "May isang taong mas malapit sa iyo kaysa sa inaakala mo ang nag-abot sa amin ng lahat ng kailangan namin para ubusin ka." Napahawak si Isabela sa gilid ng elevator. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Sino ang taong tinutukoy ni Sofia? At ano ang totoong nangyari sa kanyang ama sa loob ng silid na yon? 5 taon na ang nakalilipas? Lahat ng nakikita mo, Victoria, mula sa marangyang kristal na chandelier hanggang sa huling piraso ng pilak sa iyong hapag, ay hindi na sa inyo. Mula sa gabing ito, kayo ay mga estranghero na lamang sa pamamahay na ito. Ang malamig na deklara ni Isabela ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng mga Sterling. Habang ang ulan sa labas ay malakas na humahampas sa mga dambuhalang bintanang gawa sa salamin, ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagbigay ng kulay sa mukha ni Isabela. Isang mukhang walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila isang estatwa ng katarungan na hindi matitinag. Sa kanyang likuran, nakatayo ang isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme, mga sheriff at legal officers na may hawak na mga dokumentong may tatak ng korte. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Napabitaw si Doña Victoria sa kanyang baso ng alak at ang tunog ng pagbasag ng kristal sa makintab na sahig ay tila ang huling tibok ng puso ng kanilang karangyaan. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa puting marmol, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ang matanda ay napatayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman sa harap ng kanyang mga kasambahay.
na ngayon ay nakatunghay sa kanila mula sa kusina. Anong karapatan mong pasukin ang bahay ko sa ganitong oras, Isabela? Magnanakaw ka. Isang hamak na taga-bukid na pilit na umaakyat sa lipunan. Ang sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ethan! Tawagan mo ang mga pulis. Palabasin niyo ang babaeng ito bago ko siya ipakulong sa panloloob. Ngunit si Ethan, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ay hindi man lang makakilos. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong inilapag ni Isabela sa ibabaw ng lamesa. Alam niya ang ibig sabihin ng mga markang iyon. Ang bawat loan na kinuha nila, ang bawat collateral na ginamit nila para isalba ang Sterling Group ay dahan-dahang binili at pinagsama-sama ni Isabela sa ilalim ng V-Gold Group. Sa loob ng 5 taon, akala nila ay nagtatagumpay sila sa sarili nilang galing. Hindi nila alam na unti-unti na silang kinakain ng aninong binuo ni Isabela. Ang mansyong ito, ang mga sasakyan sa garahe, at maging ang bawat painting na nakasabit sa dingding na ito ay binili ng aking kumpanya bilang settlement sa inyong mga utang na hindi nabayaran. Ang mahinahong paliwanag ni Isabela habang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng sala. Hinaplos niya ang dulo ng sofa, ang dulo ng kanyang daliri ay nakaramdam ng alikabok na tila ba ang bahay na ito ay matagal na ring pinabayaan ng kalinga. Binigyan ko kayo ng sapat na panahon, Victoria. Pinanood ko kayong magpakasasa sa perang hindi inyo. Pero ang gabi ng pagsingil ay dumating na. Isabela, please, uwag dito. Saan kami pupunta ni Mama? Ang pakiusap ni Ethan, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon habang sinusubukang abutin ang braso ni Isabela. Kahit ang mansyong ito man lang itira mo sa amin. This is our legacy. Dito lumaki ang mga Sterling. Ang legacy niyo ay itinayo sa panlilinlang sa aking ama, Ethan. Ang tugon ni Isabela habang marahas na iniwas ang kanyang braso. Tumingin siya sa mga sheriff at tumango. Simulan niyo na ang paglalagay ng mga selyo. Lahat ng personal na gamit na hindi kasama sa listahan ay dapat mailabas sa loob ng 1 oras. Ang sumunod na sandali ay tila isang bangungot para sa pamilya Sterling. Ang mga sheriff ay nagsimulang maglakad sa bawat silid, nagdidikit ng mga dilaw na tape at itim na selyo sa mga gamit. Ang tunog ng mga pintuan ng cabinet na bumubukas at nagsasara, ang kalansing ng mga susi na kinukuha mula sa mga tagapangalaga, at ang bulungan ng mga legal officers ay tila isang koro ng pagkatalo. Si Doña Victoria ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabasa ng alak na natapon kanina. Wala na ang mapagmataas na matanda. Ang natira ay isang babaeng natalo ng kanyang sariling kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok si Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit nang makita niya si Isabela, ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanirang ngiti. Lumapit siya kay Isabela at bumulong, sapat na para sila lang ang makarinig. Akala mo ba ay panalo ka na dahil nakuha mo ang bahay na ito? Ang bulong ni Sofia, ma. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakuha mo nga ang mga pader, pero hinding-hindi mo makukuha ang ebidensyang maglilinis sa pangalan ng tatay mo. Ang taong nag-abot sa amin ng lahat, ang taong traidor sa buhay mo, ay nasa tabi mo lang sa lahat ng oras na ito. Isipin mo na lang, Isabela, sino ang laging nandoon sa ospital? Sino ang may access sa lahat ng gamot ng tatay mo? Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang kanyang paningin ay biglang nakatuon kay Lola Rosa na nakatayo sa malayo, kausap ang mga gwardiya. Ang isang munting alaala ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi sa ospital kung saan nakita niya si Lola Rosa na may hawak na hiringgilya. Ang mukha nito ay puno ng luha. Noon, inakala niyang pagmamahal iyon, ngunit ngayon, ang pagdududa ay tila isang lason
na dahan-dahang kumakalat sa kanyang puso. Sino ang tinutukoy mo, Sofia? Ang tanong ni Isabela, ang kanyang boses, ay halos mawala ng tunog sa tindi ng kaba. Ngunit hindi sumagot si Sofia. Sa halip ay tumawa lamang ito habang kinakaladkad siya ng mga sheriff palabas ng mansyon. Naiwan si Isabela sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga selyadong gamit at ng mga anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang tagumpay ay tila naging mapait, at ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Ang tunog ng ulan ay lalong lumakas, tila isang babala na ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi pa tuluyang nabubunyag. Paano? Isang pirasong sapatos na lamang ang natira sa aking karangyaan, at maging ito ay nabahiran na ng burak ng kalsadang ito. Ang boses ni Doña Victoria ay isang gumaralgal na bulong habang nakatingin siya sa isang sapatos na gawa sa mamahaling balat na ngayon ay wala ng kapares. Nakaupo siya sa isang dambuhalang plastik na timba sa loob ng isang maliit na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at bulok na kahoy. Ang amoy ng kanal at basang basura mula sa labas ay malayang nanunuot sa bawat siwang ng kanilang bagong tahanan sa isang siksikang eskinita sa tondo. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya ay tila nakikiramay sa kanilang kalagayan. Dahan-dahang kumukurap-kurap habang ang bawat patak ng ulan mula sa butas na bubong ay tumatama sa isang kalawanging lata ng biskwit. Sa kabilang sulok, si Ethan ay nakahiga sa isang manipis at amoy-amag na kutsyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame na puno ng mantsa ng tubig. Ang kanyang dating matikas na tindig ay tila naglaho na, pinalitan ng isang anyong tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat, at baso ng alak lamang ang hawak, ay puno na ngayon ng mga gasgas at dumi mula sa pagbubuhat ng kanilang iilang natitirang gamit. Wala nang Sofia na yumayakap sa kanya. Wala nang mga kaibigang tumatawag para sa party. Ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng mga batang naghahabulan sa labas at ang sigawan ng mga kapitbahay na nag-aaway dahil sa nakasabit na labada. Hindi ko ito kaya, Ethan. Hindi ako nararapat sa lugar na ito. Ang biglang pagsabog ni Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng pagkaasiwa. Tawagan mo ang iyong mga tito. Tawagan mo ang mga kasosyo natin. Sabihin mo sa kanila na kailangan natin ng tulong. Hindi pwedeng mabulok ang isang sterling sa gitna ng mga squatter na ito. Ma, wala na tayong tatawagan. Ang malamig na tugon ni Ethan. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang mga tito na sinasabi mo, sila ang unang kumuha ng mga shares natin nang malaman nilang binabawi na ni Isabela ang lahat. Ang mga kaibigan natin, binura na tayo sa kanilang mga contact list. Sa mundong ito, Victoria Sterling, ang halaga mo ay kasing halaga lang ng balanse ng iyong bank account. At ngayon, zero na tayo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ethan, ngunit hindi man lang siya kumurap. Ang galit ng kanyang ina ay tila wala ng talim sa harap, ng katotohanang sila ay literal na nasa putikan na. Napahagulgol si Doña Victoria. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mamahaling kolorete, ay ngayon ay marumi at puno ng luha. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na hinahanap ang init ng kanyang nawalang mansyon sa gitna ng malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng yero. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa bukana ng eskinita. Sa loob nito, nakaupo si Isabela. Pinapanood ang tagpong iyon mula sa bintana. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng katuwaan. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Nakikita niya ang kanyang dating biyenan na pilit na pinupunasan ang kanyang sapatos na wala ng kapares. Isang simbolo ng isang nakaraang hindi na kailanman babalik. Ang bawat sakripisyo ni Isabela sa loob ng 5 taon ay tila nagkaroon ng hustisya. Ngunit ang hustisyang ito ay may kasamang bigat
na tila isang tanikala sa kanyang sariling konsensya. Madam, gusto niyo po bang bumaba? Ang tanong ni Mang Segundo, ang driver na tapat sa kanya. Hindi na Mang Segundo, ang sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na may halong lungkot. Hayaan natin silang maramdaman ang bawat segundo ng kanilang bagong buhay. Ang putik na tinatapakan nila ngayon ay ang putik na ipinatikim nila sa akin noong gabi ng aking pag-alis. Ang katarungan ay hindi laging masaya, Mang Segundo. Minsan, ito ay kasing pait ng katotohanan. Bago pa man sila umalis, nakita ni Isabela ang isang pamilyar na anino na mabilis na lumalakad palayo mula sa barong-barong ni na Ethan. Isang babaeng nakatalukbong ng itim na shawl. Mabilis ang mga hakbang, tila may iniiwasan. Nang lumingon ito ng bahagya, nakita ni Isabela ang mukha ni Sofia. Ngunit wala na ang karangyaan nito. Sa halip ay puno ito ng takot at pagmamadali. May hawak itong isang maliit na bag na tila naglalaman ng mga mahahalagang dokumento. Sundan mo siya, Mang Segundo. Huwag kang magpapahalata. Ang mabilis na utos ni Isabela. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, tumingin muli si Isabela sa maliit na barong-barong. Nakita niya si Ethan na lumabas, tumayo sa tapat ng pintuan at tumingala sa ulan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay tila nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Isang tingin na puno ng lahat ng mga salitang hindi na nila kailanman masasabi sa isa't isa. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan, ngunit ang bakas ng kanilang pagkawasak ay mananatiling nakaukit sa bawat patak nito. 1,000 patawad man ang aking sambitin. Alam kong hindi nito mabubura ang bawat luhang pumatak sa iyong mga mata noong gabing tinalikuran kita. Ang boses ni Ethan ay basag. Tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng mabigat na hakbang. Nakatayo siya sa labas ng gusali ng Villamonte Foundation, isang center para sa mga kababaihang inabuso na itinayo ni Isabela. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha, na ngayon ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang suot na polo ay kupas at may mantsa ng pawis, malayo sa mga tahi ng mamahaling sastre na dati niyang ipinagmamayabang. Sa kanyang harap, si Isabela ay nakatayo ng may dignidad. Ang kanyang anyo ay tila isang matayog na puno na hindi natitinag ng anumang hangin. Dahan-dahang lumapit si Ethan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kasalanan. Hindi niya magawang tumingin ng direkta sa mga mata ni Isabela. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga para sa kanya, ngunit ngayon ay mayroon na lamang malamig na distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid ng anumang tulay. Ang bawat buntong hininga ni Ethan ay puno ng pagsisisi na tila bahuli na ang lahat para sa anumang pagbabago. Hindi ako pumunta rito para humingi ng pera, Isabela. Alam kong wala na akong karapatan sa kahit 1 sentimo mo. Ang mahinang sabi ni Ethan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Pumunta ako rito dahil sa loob ng maraming gabi sa tondo. Sa gitna ng gutom at dilim, ang tanging nakikita ko ay ang mukha mo noong itapon ko ang iyong maleta sa putikan. Doon ko naintindihan na hindi pala yaman ang nawala sa akin, kundi ang aking kaluluwa. Inilahad ni Ethan ang kanyang palad. Doon, nakapatong ang gintong wedding ring ni Isabela. Ang sing-sing na marahas niyang hinubad mula sa daliri ng babae at itinapon sa basurahan noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Ito ay may mga gasgas at mantsa, ngunit tila kumikinang pa rin sa ilalim ng araw. Ang makita ang sing-sing na yon ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa puso ni Isabela. Nagpabalik sa lahat ng mga gabing nanalangin siya na sana ay mahalin siya ni Ethan ng totoo. Hinalungkat ko ang tambak ng basura sa labas ng mansyon sa loob ng 3 araw para lang mahanap iyan
Ang pag-amin ni Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Gusto ko lang itong ibalik sa'yo. Hindi para balikan mo ako, dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Gusto ko lang itong ibalik dahil ito ang huling piraso ng katapatan na winasak ko. Patawarin mo ako, Isabela. Hindi dahil sa kailangan ko ng tulong mo, kundi dahil kailangan kong matulog sa gabi nang hindi nakikita ang sarili ko bilang isang halimaw. Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niyang dumaloy ang luha. Ang pagpapakumbaba ni Ethan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat, ngunit ang peklat ay mananatili na habang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing mula sa palad ni Ethan. Ang lamig ng metal ay tila isang paalala ng isang pangakong matagal nang napako. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lamang hinihingi ito, Ethan. Ang tugon ni Isabela, ang kanyang boses ay banayad, ngunit may paninindigan. Ito ay isang proseso na kailangan kong gawin para sa aking sarili, hindi para sa iyo. Ang makita kang ganito. Hindi ako natutuwa, ngunit hindi rin ako magsisinungaling na kaya kong kalimutan ang lahat sa isang saglit. Ang singsing na ito ay simbolo ng babaeng namatay na noong gabing iyon. Ang babaeng narito ngayon ay hindi na kailangan ng iyong paumanhin para mabuhay. Tumingin si Isabela sa malayo kung saan makikita ang mga batang naglalaro sa loob ng foundation. Ang bawat tawa nila ay tila isang awit ng pag-asa. Umuwi ka na, Ethan. Alagaan mo ang nanay mo. Siguro ang kahirapan na nararanasan nyo ngayon ang tanging paraan para matutunan nyo kung ano ang totoong mahalaga sa buhay. Iyon ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo, ang pagkakataong maging tao muli. Tumalikod na si Isabela, ngunit bago siya makahakbang palayo, hinawakan ni Ethan ang dulo ng kanyang manggas. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Isabela, mag-ingat ka. Si Sofia? Hindi siya tumigil. May kausap siyang isang tao na matagal mo nang pinagkakatiwalaan. May balak silang gamitin ang huling sandali ng papa mo para palabasin na ikaw ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng maling gamot. May hawak silang pekeng medical record. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang bawat salita ni Ethan ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Ang pagdududa niya kay Lola Rosa ay muling nagliyab, tila isang apoy na handang lamunin ang lahat ng kanyang natitirang tiwala. Sino ang taong kausap niya, Ethan? Ang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Hindi ko alam ang pangalan, pero madalas niyang tawagan ang numerong nagtatapos sa 47. Ang mabilis na sagot ni Ethan. Isabela, totoo ang pagsisisi ko. Huwag mong hayaang makuha nila ang huling alaala ni Don Teodoro. Habang naglalakad si Isabela pabalik sa loob ng gusali, ang kanyang isipan ay tila isang malaking palaisipan na unti-unti nang nabubuo. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakita niya si Lola Rosa na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa ibabaw ng mesa, ang cellphone ng matanda ay umilaw at doon ay nakita ni Isabela ang huling 4 na numero ng tumatawag, 47. Ang bawat tunog ng pagtibok ng orasan sa dingding ay tila isang hatol na nagpapabigat sa bawat hininga ni Isabela habang nakatitig siya sa kumikislap na screen ng cellphone ni Lola Rosa. Nanatiling tahimik ang silid, ngunit sa loob ng dibdib ni Isabela ay may isang malakas na bagyong nagngangalit. Ang numerong nagtatapos sa 47, ang numerong itinuro ni Ethan na mitya ng kanyang huling pagbagsak, ay narito, sa kamay ng tanging tao na itinuring niyang pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang paningin at doon ay nakita niya si Lola Rosa na nakatayo. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot, kundi isang malalim na lungkot na tila nagmula pa sa nakaraang 5 taon. Lola, bakit? Ang tanong ni Isabela, ang kanyang boses, ay nanginginig sa tindi ng sakit.
kayo ang tanging pinagkatiwalaan ko. Kayo ang saksi. Sa bawat luha ko nung inaapi ako ni na Ethan, bakit kayo nakikipag-usap sa mga taong gustong sirain ang alaala ni Papa? Dahan-dahang lumapit si Lola Rosa, ngunit tumalikod si Isabela. Hindi kayang harapin ang posibilidad na ang kanyang huling sandigan ay isa palang traidor. Ang tunog ng mga hakbang ng matanda sa carpet ay tila isang mabagal na pagdurog sa huling piraso ng tiwala ni Isabela. Ngunit sa halip na tumakas o magpaliwanag ng mabilis, marahang hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ni Isabela at inilagay doon ang isang maliit na flash drive na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Anak, ang numerong yan ay hindi kay Sofia. Ang mahinang paliwanag ni Lola Rosa, ang boses ay puno ng katapatan. Iyan ang numero ng isang private investigator na kinuha ko noon pa man para bantayan ang bawat galaw ni Doña Victoria sa ospital. Alam kong may masama silang balak sa iyong ama at alam kong balang araw, gagamitin nila ang mga peking records para ipitin ka. Nakikipaglaro ako sa kanila, Isabela. Pinapaniwala ko si Sofia na ako ang kanilang kakampi para makuha ko ang orihinal na dokumentong itinago nila. Nanigas si Isabela sa kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay tila mga anino na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng liwanag. Sa loob ng flash drive ay ang tunay na medical report, ang patunay na sinubukan ni Doña Victoria na palitan ng gamot ni Don Teodoro, ngunit mabilis itong naagapan ni Lola Rosa. Ang kanyang ama ay pumanaw ng mapayapa dahil sa kanyang sakit at hindi dahil sa anumang kapabayaan o maling gamot. Ang lahat ng paratang ni Sofia ay isang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng takot. Patawarin mo ako kung nilihim ko ito, anak. Ang pagpapatuloy ni Lola Rosa habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Isabela. Gusto kong siguraduhin na kapag inilabas natin ang katotohanan, wala na silang matatakbuhan. At ang oras na yon ay ngayon na. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Sofia kasama ang isang pangkat ng mga pulis at mga miyembro ng media. Ang mukha ni Sofia ay puno ng matagumpay na ngiti. Tila ba hawak na niya ang korona ni Isabela. Inihagis niya sa mesa ang mga peking dokumento na nagsasaad na si Isabela ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. "The party is over, Isabela Villamonte!" Ang sigaw ni Sofia, ang boses ay puno ng kabaliwan. "In front of everyone, I charge you with the murder of your own father. Officer, arrest this woman!" Nananatiling tinang-tinang si Isabela. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang buhok at hinarap ang mga kamera. Ang kanyang anyo ay hindi anyo ng isang biktima, kundi anyo ng isang reynang handa ng magparusa. "Sofia, ang tanging party na matatapos ngayong araw ay ang iyong mga kasinungalingan," ang malamig na sabi ni Isabela. "Ibinigay mo na ba sa kanila ang mga dokumentong nakuha mo kay Lola Rosa? Ang mga dokumentong akala mo ay magpapakulong sa akin?" Lalong lumapad ang ngiti ni Sofia. "Yes, and they are foolproof." Basahin niyo ang huling pahina, Sofia. Ang utos ni Isabela. Nang buksan ng pulis ang folder, ang mukha ni Sofia ay biglang namutla. Ang mga dokumentong hawak nila ay hindi ang peking medical records, kundi ang mismong ebidensya ng pag-atake ni Sofia at Doña Victoria sa legalidad ng V-Gold, kasama ang mga audio recording ng kanilang pag-uusap tungkol sa paggawa ng peking ebidensya. Si Lola Rosa ay matagumpay na napalitan ang mga papeles bago pa man ito makarating sa kamay ni Sofia. "This is impossible! Traitor ka, matanda!" Ang sigaw ni Sofia habang sinusubukan niyang sugurin si Lola Rosa, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Ang tunog ng bakal na posas na sumasara sa mga pulso ni Sofia ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Isabela, ang tunog ng tunay na katarungan. Isama niyo rin si Doña Victoria sa tondo, ang dagdag ni Isabela sa mga pulis. Dahil sa gabing ito, ang pamilya Sterling ay tuluyan ng mawawala sa mapa ng mundong ito. Habang kinakaladkad si Sofia palabas ng gusali,
Ang katahimikan ay muling bumalik sa opisina. Tumingin si Isabela kay Lola Rosa at doon ay muling naramdaman ang init ng isang tunay na pamilya. Hindi niya kailangan ng mansyon, ng marangyang kotse, o ng isang asawang tulad ni Ethan para maging buo. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nananatili sa iyong tabi kahit sa pinakamadilim na gabi ng iyong buhay. Lumingon si Isabela sa bintana at nakita niya ang bukang liwayway na dahan-dahang sumisikat sa malayo. Ang dilim ay lumipas na at ang isang bagong bukas ay handa nang tanggapin siya ng may malinis na dangal at pusong puno ng kapatawaran. Salamat, Lola. Tapos na ang laban. Ang bulong ni Isabela habang nakatingin sa langit. Hindi, anak. Ang sagot ni Lola Rosa nang may ngiti. Ngayon pa lang magsisimula ang iyong tunay na buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Sa isang malawak at luntiang hasyenda sa Batangas, kung saan ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak ng kape ay humahalimuyak sa hangin, nakatayo si Isabela sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Wala na ang mabigat na suit ng isang CEO. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng banayad na hangin. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, na ngayon ay wala ng bakas ng pagod o pait, kundi isang ningning ng tunay na kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Lola Rosa, bitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinagmamasdan ang katahimikan ng paligid. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay naglalabas ng isang pamilyar at nakakaaliw na tunog, isang ritmo ng tahanang binuo sa pagmamahal at hindi sa takot. Anak, dumating ang huling ulat mula sa lungsod, ang mahinang sabi ni Lola Rosa habang inilapag ang tray. Si Ethan. Nakita siya sa isang construction site sa Laguna. Nagtatrabaho siya bilang isang foreman. Sabi ng mga nakakakita sa kanya, malayo na siya sa dating Ethan na mapagmataas. Natututo na siyang mabuhay ng marangal sa sarili niyang mga kamay. At si Doña Victoria, nananatili siyang tahimik sa kanilang maliit na bahay, nagtatanim ng mga gulay para may makain. Ang katarungan ay dahan-dahan nang humahaplos sa kanilang mga kaluluwa. Tumitig si Isabela sa malayo, sa mga bundok na tila nagsisilbing bantay sa kanyang bagong buhay. Hindi siya nakaramdam ng galit at hindi rin siya nakaramdam ng tuwa sa hirap ng iba. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagtanggap. Napatawad ko na sila, Lola. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang tugon ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng lalim at katatagan. Ang bawat sampal at ulan na naranasan ko ay naging pataba sa lupang kinatatayuan ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko matutuklasan ang lakas na matagal nang natutulog sa loob ko. Ang yaman ng V-Gold ay papel lamang, ngunit ang dangal na nabawi ko, iyon ang tunay kong imperyo. Sa loob ng isang taon, ginamit ni Isabela ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Ang Villamonte Foundation ay naging kanlungan ng libu-libong kababaihan, nagbibigay sa kanila ng boses at pagkakataon na muling itayo ang kanilang mga buhay. Ang kumpanya ay hindi na lamang tungkol sa tubo, kundi tungkol sa serbisyo. At sa gitna ng lahat ng ito, natutunan ni Isabela na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga pangakong nakasulat sa hangin, kundi sa katapatan ng mga taong mananatili sa iyong tabi kahit wala ka nang maibigay. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa driveway. Isang lalaking matagal na ring naging bahagi ng kanyang paglalakbay, ang kanyang abogado at matalik na kaibigan na si Gabriel ay bumaba at kumaway sa kanya. May dalang mga bagong plano para sa isang paaralan na itatayo sa probinsya. May ngiti sa mga labi ni Isabela habang bumababa siya sa hagdan
para salubungin ito. Ang kanyang hakbang ay magaan, puno ng pag-asa at pananabik sa bukas. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng pagtataksil, kundi isang epiko ng pagbangon at pagpapatawad. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang kagandahan at ang bawat luha ay naging kristal na nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan. Sa ilalim ng malawak na langit, si Isabela Villamonte ay hindi na lamang isang bilyonaryong CEO o isang nasaktang asawa. Siya ay isang babaeng malaya, isang reynang naghari sa sarili niyang tadhana. Salamat, Papa. Ang bulong niya sa hangin habang tumitingin sa asul na kalangitan. Natagpuan ko na ang tunay na ginto.